Magandang araw sa inyong lahat guys. Itong post na to ng ating mga kapatid sa iglesia ay December 22, 2013 to, Sunday. New Living Translation yan guys. www.icmedia.org.www.dzmem954.com. Ayan guys, tunay na lingkod ayon si Iglesia ni Cristo. Ayan, you are the salt of the earth, but what good salt if it's lost its flavor. Yan Itong aral na to guys na pag-aaralan natin ngayon tungkol to sa ibong mandaragit na aral po ng Iglesia ni Cristo. Tayo po ay nagsusuri hindi po para tayo makapanakit ng damdamin, ngunit ito pong ginagawa natin na pagsasaliksik ay utos din ng Diyos. Nasa Biblia na dapat suriyan ng bawat espiritu kung talaga ba talaga siya sa Diyos. Okay? Ngayon ito, tungkol po ito sa ibong mandaragit, no? Kasi ang aral po ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay ang ibong mandaragit daw po na nasa Isaiah 46 verse 11. Ito po basahin natin na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan. Ayan, silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Ayan, malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin naman papangyarihin, aking pinanukala, akin naman gagawin. Ang aral po ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay si Felix Manalo daw po ito ng katuparan ng ibong mandaragit na tinatawag dito sa Isaiah 46:11. Dahil daw po ay si kapatid na Felix daw po ay mula sa silanganan. Ayan po. Tapos mula sa malayong lupain, mula sa silanganan. Ayan. Ngayon, paano po nila ito pinatunayan na si kapatid daw po na Felix ito? Ito po sabi nila dito, basahin po natin. Dito sabi nila dito, ito. Ayan. Ang lugar na tinutukoy ay malayong silangan. Sabi dito sa Isaiah 46:11, ito yun malayong lupain daw sa silangan. Pinagdikit na nila malayong silangan dito. Sabi dito, ang lugar po na tinutukoy ay malayong silangan. Bakit tayo natitiyak na malayong silangan ang tinutukoy sa lugar? Is ang pagkasalin sa wikang Ingles. Sabi dito ng ating butihing mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sapagkat ang east daw, sabi sa Hebrew term na ginamit sa talata, kapag galing daw sa Hebrew yung east na tinutukoy dito sa Ingles, ang nakalagay daw po ay Misrak at hindi daw Kedem. Ito po ang patunay sa Smith Bible Dictionary. Sabi po yan. Basahin natin Ito po ang sabi sa Smith Bible Dictionary. Kung may kayo, dictionary kayo, pwede nyo makita to na Smith Bible Dictionary. Meron din itong app sa tawag dito sa Play Store. Meron din yan. Ito ang nakalagay doon guys. East, ayan is the Hebrew term kedem properly means that which is before or in front of a person, and was applied to east some from the customer of turning in that direction when describing the points. Kumbaga yung kedem daw kapag ayun daw yung parang compass tinutukoy nila na merong north, south, east, and west. Ayan daw. Kung ano daw, the term as general use refers to lands lying immediately. Kumbaga,
kung ano yung nakatutok doon. Kuwari nakatayo ka dito, kuwari sa Israel ka, yung east mo agad, tumutukoy daw agad yun sa Palestine, sabi nila eastward. On the other hand, yung sa ano naman daw, sa salitang Misrak naman, sabi dito, it is use of the Far East kapag Misrak daw, kumbaga malayong silangan, with less definite signification, kumbaga walang tiyak na signification, less definite signification, walang tiyak na lugar, parang ganun. Ayun ang mahirap, kasi itong pinanghahawakan ng Iglesia ni Cristo ay hindi tiyak yung lugar ng Far East, di ba? Ito yung binigay ni Smith. Sabi niya, Isaiah 42 verse 2, 25, 43 verse 5. Ito rin, sabi din ng ating mga sa mga iglesia ni Cristo, sabi nila sa kanila rin daw katuparan nito. At itong 46:11 ay kay Felix daw to, sabi nila. Okay? Kasi ito mali itong 42 verse 2, kasi wala naman is sa 42 verse 2, kaya ewan ko, nagkamali yata si Smith sa pagsulat ng dictionary niya, kasi ang alam ko 41 verse 2 to. Okay? Okay, sorry natin. Sabi niya kasi ay basta yung ano daw, yung Far East o malayong silangan ay tumutukoy sa bahagi ng Eastern Hemisphere na malayong silangan. Sabi dito, gayon kung sa ating pangsusuriin, binanggit sa talata ang east na tinutukoy ay far away country. Kaya po makatwiran na ang lugar na tumutukoy sa Far East, ayan sabi niya, ang Pilipinas ay bansa na nasa malayong silangan o Persya. Ay hindi, ang Pilipinas ay bansa na nasa malayong silangan. Ang Persya o Iran, bansa ni Cyrus daw, ayan sabi niya, Cyrus daw ay wala po sa malayong silangan. Totoo kaya itong sinasabi nila na yung Persya ay hindi daw Far East? Guys, totoo kaya ito, hindi daw Far East? Kaya hindi maaaring si Haring Zero ang katuparan ng hinuhulaan sa Isaiah. Ito yung speculation naman ng mga iglesia ni Cristo. Wala daw sa Far East. Ngayon, ang ginamit po kasi ng mga ating mga kapatid sa iglesia ay yung salitang Far East na inimbento po ng mga European. Basahin po natin dito. Sabi dito sa Wikipedia, Far East. Ayan dito. Ayan. Sabi dito, the term first came into use in European geopolitical discourse in 15th century, particular the British, denoting the Far East as the farthest of the three east. Kumbaga, naimbento lang po yan ng mga European. Okay, yung salitang Far East na yan. Ngayon, ang mangyayari po kasi niyan, malalabag po ng ating kapatid na Iglesia ni Cristo ang chronological order ng mga events. Ano po ba yun? Ito po yan. Chronology, the arrangement of events or dates in the order of their occurrence. Yung pangyayari ba ay nilalabag po ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo, dahil po yung ginamit nilang Far East ay kailan lang na-imbento? 15th century dito ng mga European. Ngayon, tuloy po natin ang pagtatalakay na totoo po ba na ito, sabi dito, ang Persya daw o ang Iran, bansa ni Haring Cyrus the Great, ay wala po sa malayong silangan. At ang sinasabi pa nila na yung east daw, yung east, saan po ba yan? Dito, hanapin natin. Ito po yung tinutukoy po nila na
is daw, ayan sa ginamit nila yung dictionary ni Smith, na yung Mishrak daw ay Far East. Ngayon, ang problema kasi dito, ginamit nila yung Far East ng European na alabag naman sa panahon ng ginamit ni Isaiah, may propeta Isaiah. Dahil ang ang sabihin na natin na ang world map, ang known world map sa Hebrew dati ay hindi pa, ang boundary lang yun ay India. Hindi pa nila na di-discover yung India noon sa panahon na yun, kasi kailan lang ba na-discover yung India? Nung panahon lang ni siguro, tingnan natin, ni sino ba yung hari na to? Si Alexander the Great, di ba? Doon lang nila na-discover yung known world ay meron pang, yung boundary na yon ay meron pang India, okay? Pero ang known world na ginagamit ng mga Israelita ay hanggang doon lang sa boundary ng India, okay? Kaya ito po, makikita po natin na ang Mishrak o Malayong Silangan ay tumutukoy po hindi po sa Pilipinas, kundi sa sa Persia o Iran ngayon na tinatawag. Ito po, ano natin yung mapa. Ito, ayan po, ito po yung Jerusalem, okay? Yung Jerusalem, ito naman po ang Iran. Kumbaga hanggang dito lang mapa nila, okay? Hanggang dito lang. Kumbaga ito yung pinakamalayong lupain sa silangan ng Jerusalem. At dito rin po nagmula si Haring Siro. Paano po natin mapapatunayan na si Siro yung nasa Mishrak at hindi si kapatid na Felix Manalo? Basahin po natin ang Isaiah 46 verse 11. Sabi po kasi nila na yung is daw dito sa Isaiah 46:11, ito daw ang katuparan ni Felix Manalo, kapatid na Felix Manalo. Yung is daw dito ay Malayong Silangan, yan, Mishrak. Ngayon, yung Mishrak nito tinutukoy sa Pilipinas, makokontradict din po na nito ang Bible, sapagkat kapag babasahin po natin yung propesya ni Haring Siro, ito po, babasahin natin Isaiah 41 verse 2. Ayan, ito po, sabi dito sa Isaiah 41 verse 2, who raised up one from the east. Yung east na tinutukoy dito ay Mishrak din. Di ang mangyayari, may discrepancy, merong contradiction, na yung aral ng Iglesia ni Cristo ay nilalabag ang chronological order ng Biblia at yung mga salita dito na ginamit ay hindi angkop, hindi tugma sa kanilang doktrina na malayong silangan ay ang Pilipinas. Mali yun, sapagkat yung propesya po ni Haring Siro sa Isaiah 41 verse 2 ay Mishrak din. It means yung Isaiah 46 verse 11, Mishrak, ay si Haring Siro po ang katuparan nito, hindi po si kapatid na Felix Manalo. Kasi ang propesya ni Haring Siro dito sa Isaiah 41 verse 2 ay Mishrak. Siya rin po yan. Paano po natin mapapatunayan ni sa Haring Siro po ang sa Isaiah 41 verse 2? Basahin po natin ang mga komentary ng mga dalubhasa sa mga kautusan. Ito po, sabi dito ni Eliot's commentary for English readers, who raised up, more accurately, who had raised up from the east the man whom righteousness call, or whom he calls in righteousness, to tread in his step. Ayan. The man who raised up to rule over the islands and the peoples is none other than Koresh. Yung Koresh po, ito po si Haring Siro.
the future restorer of Israel. The thought of Cyrus as working out the righteousness of God is dominant in the chapter. Ayan, siya po yung tinutukoy dyan sa Isaiah 41 verse 2. Ito po. Ayan po. Marami pa pong iba. Kung susuriin nyo lang, di naman po pwedeng si kapatid na Felix Manalo ang nasa Isaiah 41 verse 2. Baka kunin din nila to kasi sabi dito sa sa Isaiah 41 verse 2, who raised up one from the east, minisrak yan who in righteousness called him to speak, who gave before him the nation. Kumbaga binigay sa kanya yung mga bansa. Sino po ba yung tao na to na ibinigay ng Diyos ang mga bansa sa kanya? Sino po ba? Maliwanag po na ang tinutukoy dito ay si Haring Ciro, sapagkat po sa panahon po niya ay sinakop niya po, siya po ang nag-rule sa buong known world na tinatawag. Sa buong known world, pinagharian niya po yung halos talaga binigay sa kanya lahat ng mga bansa. Ayan, ang sinasabi dito. Ayan, gave before him the nation over the kings and made him rule. Siya po ang naghari niyan. Kahit basahin niyo po yung buong Biblia, sa kanya po ibinigay. Pati po ang kahit sa history din po, masusuri niyo po na kay Haring Ciro po binigay yung mga bansa. At saka napakabilis niya po na, ayan, sabi dito, as the dust, parang mga alikabok, di ba? Okay, ano pa po bang ayan guys, baka sabihin naman nilang ng ating mga manunod hindi naman po malayong lupain sa silanganan ng ang Persia o Iran. Ay tinanungin po natin kung gaano po kalayo po ba. Ito po yung Jerusalem, ito po yung Iran na dating Persia. Tingnan natin Sabi dito, the distance between Persia and modern day Iran and Bethlehem in the West Bank is approximately 1,400 miles, 2,253 kilometers. Ganyan po kahalayo ang distansya. Baka sabihin nyo hindi malayong lupain sa silangan yan ng Israel, kasi ang sentro ng mundo, ang sentro po ng mundo, kung susuriin natin sa search natin, okay guys, kasi ito ang sentro po ng sa Biblia po, pag binasa po natin, ang sentro po ng lahat ng mga bansa, babasahin po natin sa Ezekiel 5 versikulo 5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: ito ay Jerusalem, inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nasa palibot niya. Kumbaga, ang tinuturing po ng ating Panginoong Diyos na sentro ng mga bansa at lupain ay ang Jerusalem po. Kaya po malinaw po sa Biblia na ang Jerusalem po ang tinutukoy na pinakasentro sa lahat. Yung ginamit po ba ng ating kapatid na mga Iglesia ni Cristo ay ito po bang nasa Biblia? Basahin po natin. Tingnan po natin ang mapa na ginamit po nila. Ang ginamit po nila ngayon kasi na mapa ay hindi po yung sa Biblia, kundi yun sa Europe po.
European map po na world map. Kaya ang lilitaw po, ang pinaagitna po, hindi po ang Jerusalem, kundi syempre yung gumawa, sila yung sentro, Europe, diba? Kaya sa Europe din po, ayan, katulad po nito nakikita natin, makikita nyo po, world map, nagawa po ng Europe yan. Ayan po nakalagay, siya po yung pinakasentro. Kaya po labag po sa Biblia ang aral po na sinasabi na yung ang ginamit na mapa po ng ating kapatid na mga Iglesia ni Cristo ay hindi po nakabatay sa Biblia. Okay po? Kaya po, ang pinakatama po dito ay hindi po ang Pilipinas, ang Misra. Hindi po Pilipina, hindi po Far East ng Jerusalem ang tinutukoy ng Iglesia ni Cristo, kundi ang Persia o Iran, na dito po nanggaling ang nakapropesiya po na sa Isaiah 41 verse 2 na magmumula sa silanganan. Ito po ang Misrak, na katunayan din po na Misrak din po. Ito pong Isaiah 46:11. Kaya po maliwanag na mali yung aral nila na sinasabing Kedem lang ang lokasyon ni Haring Siro. Labag po yun sa Biblia, dahil hindi po Kedem ang pinagmula ni Haring Siro, kundi Misrak. Ito po, Misrak. Okay? Ano po? Ito po, basahin po natin. Yung distansya, malayo po talaga, nasa 1,400 miles mula sa Jerusalem, Bethlehem hanggang Persia, 2,253 kilometers. Kaya masabi na po natin malayo. Yung sa distansya po ng sa Jerusalem hanggang Pilipinas, hindi po malayo yun, sobrang layo. Hindi, joke lang. Okay? Okay, tapos dito sa Isaiah 43 verse 5, sabi dito, pero may Misrak din ang nakalagay. Okay? Kaya hindi po ito tumutukoy sa Pilipinas na magbabalik sa tinatawag natin na hindi siya magmumula sa Pilipinas, kasi ang aral po ng Iglesia ay sa Pilipinas daw tong is na tinutukoy. Ang Misrak na to and guys, yung Israel kasi na siya, tinatawag dito, na disperse siya. Ito, we're not foreign with you, Isaiah. Kumbaga, actual extent of the Jewish diaspora in Isaiah's day has been greatly exaggerated by some modern critics who say that there were date bands of Jewish exile for the parlance of the Mediterranean or even in China. Kumbaga, Israel had been carried captive into Mesopotamia and into the Media. Ayan, itong mga verse. Kumbaga, yung itong tinatawag natin na Isaiah 43 verse 5, ito yung ibabalik sila sa kanilang bansa, sa Jerusalem to, kasi nagsipangalat sila at nagsisamba sila sa ibang Diyos. Kaya itong propesya na to ito yung ibabalik sila. I will bring your descendants from the west and God will. Kumbaga, titipunin ulit sila sa kanilang tahanan. Okay? Ito na, basahin natin sa Isaiah 11 verse 11 to 12 Kasi yung Isaiah 43 verse 5 to 6, ang sabi kasi ng aral sa Iglesia ni Cristo,
sa kanila daw yun nangyari. Mula daw sa Misrak, Pilipinas, nakabalik daw sila sa Israel. Ang problema kasi niyan lalabag yan sa Biblia sapagkat nanggaling po sila sa Punta Santa Ana. Okay, nagmula sila ang Iglesia ni Cristo na yun. Kaya dapat doon sila bumalik sa Punta Santa Ana, hindi sa Israel. Okay, sabi dito sa Isaiah 11 verse 11 to 12, sabi dito, at mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli. Kumbaga parang pag sinabing uli, pangalawang beses tingnan natin, ang kanyang kamay, ayan, kamay na ikalawa upang mabawi, ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kus at mula sa Elam at mula sa Sinar at mula sa Hamat at mula sa mga pulo ng dagat. Yung pulo ng dagat po niyan, sinasabi nila sa Isaiah 24 verse 15, Pilipinas daw po ito. Pero po hindi po hindi po, kumbaga Israel talaga. Ito pong Israel hindi to galing sa Pilipinas Ito basahin po natin, magbabalik sila, mismong Israel po to, at siya ay maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon tapon ng Israel at pipisanin ang mga nangalat ng Huda. Nangalat ng Huda mula sa apat na sulok ng lupa. Yung palang ibig sabihin ng Isaiah 43 verse 5. Kumbaga sa apat na sulok ng daigdig, ibabalik po ng Diyos ang Israel sa kanilang maluwalhati, sa kanilang tahanan ngayon. Okay, hindi po ang tinutukoy dito ay ang lumitaw na iglesia sa Pilipinas na si Felix Manalo, kasi ayun nga po kanina pinag-aralan natin, sabi nila ang Misrak daw ay lugar sa Eastern Hemisphere, Far East, malayong silangan, na ang katuparan daw ay Pilipinas. Pero kapag titingnan mo naman dito ang propesya ni Haring Ciro sa Isaiah 41 verse 2, ay lalabagin niya rin po ito. Isa na po ito na Misrak din po ito. Kaya labag po ito sa tinuturo nila na ang Misrak ay lugar sa Pilipinas, ay lugar sa Eastern Hemisphere, at ang katuparan daw ay Pilipinas. Labag po kasi ito po ay si Haring Ciro po nandito. Okay, ito po si Haring Ciro. Okay po, ang pangalawang beses po na ibinalik ang Israel ay natin na noong 1948, di ba? Yung unang pagbabalik sa kanila ay yung panahon ni Haring Ciro, kasi napangalat sila doon. Kaya yung tinutukoy dito sa Isaiah 43 verse 5 ay hindi po tumutukoy sa Iglesia ni Cristo. Okay, tumutukoy po ito sa Israel na nagsipangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay, sa apat na sulok ng daigdig, sabi dito. At siya maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang mga nangalat ng Huda. Okay, nangalat po ng Huda yan, hindi po sa Pilipinas yan mula sa apat na sulok ng lupa. Kaya malinaw po na hindi po ang katuparan ay ang iglesia, hindi po yan ang iglesia, kundi ang Israel po na ngayon ay nag-exist at nakabalik sila pangalawang beses doon sa kanilang bayan. Ayan, sabi dito ikalawa. Okay, kaya hindi po ito, ang pag-aaral po natin ay hindi po upang manakit po ng damdamin, kundi po ay
magsuri po sa mga kautusan sa Biblia, sa mga propesiya, at sana ay ah, makatulong ito sa inyong pagsusuri dahil po ay marami pa tayong i-share. Mag-comment po kayo, mag-share kayo, magbigay po kayo ng paliwanag sa inyo kung ano po ang tingin nyo, ay meron po bang mali sa aking sinasabi. Kayo na po ang bahala. Ito po ay sharing lang ng Bible at sharing lang ng knowledge at ah, pagsusuri na sa bawat religion. Hindi lang po ang Iglesia ni Cristo ang susuriin natin, kundi marami pang iba. Ngayon lang po ay nagsisimula pa lang tayo, kaya hindi tayo nag-edit, kundi nagsisharing lang, okay? Ng ito, video-video lang tayo. Kayo na pong bahala. Mag-comment po kayo. Maraming salamat. Hanggang dito naman po ang ating munang pagsusuri. 30 minutes na tayo.